Ganito pala itsura ng ano, no, Chinatown kapag linggo. Walang tao, walang mga ano, no, negosyo, walang mga establishment na open. So para siyang ano, dead city. Sa kwanta, sa Mang Inasal. Asa dapat may Mang Inasal rin Monteverde ba no? Monteverde. May ingat dito pag ano, Domingo no, way tao no? Sarado. Pero abring Mang Inasal. Okay. Kapala itsura ng ano, ng Chinatown kapag Sunday sa Davao. Walang tao, walang mga businesses no. Sarado. Pero pag ano to, weekdays, grabe yung ano dito, sasakyan, dami, mga ano, tiba-tiba yung ano natin dito, City Treasurer's Office sa collection nila sa ano, City Treasurer's Office ba o ano, City Team, yung nangungulikta ng mga 20 pesos per parking. Banggoy, papuntang ano yan, Agdaw. Okay, ito pala yung tsura, no? Napaka tahimik. Ito yung Great Wall, minsan na i-vlog natin yan. Great Wall Trading. Diyan yung napakamura ng mga bilihin ng mga grocery. Plus, kung maramihan pabultuhan pa yung bibilhin mo, mas makamura kasi sabihin mo, ano siya, pang business, no? Pang sari-sari store o grocery store. Mayroon pang ano, additional discount ulit yan. Galing, ganda ng ano, ganda ng kalye ng Monteverde. Isa to sa pinakasikat maliban sa Yangorin Street, Monteverde din. So ito yung kalye ng ano, Lisada. So ang Yangorin, ang ano pala, NCCC Mall ay NCCC Supermarket, matatagpuan pala sa Lisada corner, Yangorin. Okay, walang tao. So pwede rin magi no, entrance pwede raw. Na yung mga Inasal dra, di ba? Sure ka? Ay asa man gyud ang ano dai na ang gut lami kay mukha aldi rice ba, ha? Yeah, chicken oil. Asa man David? Balik lang tayo no. So great ano to, NCCC. Malaki ang NCCC mall, ano NCCC Yangorin. Hindi talaga siya mall kasi di ba kapag mall dapat may sinihan, may cinema. So kung wala na siyang cinema, hindi na siya matawag na mall. Pwede rin hindi. Great Wall Trading. So ito yung dalawang ano dito, yung nagpapasiklaban sa mga murang bilihin, no? Mga advantage kapag ka dito ka mamimili. So pwede sa Great Wall Trading, pwede rin sa may NCCC Yangorin. So namumukod tanging bukas pag linggo ay ang NCCC. Ganda naman talaga mga ano, mga malls at saka ano, mga grocery store. Hindi talaga yan sila nagsasarado. Walang lingguhan yan. Parang napapansin ko lang na hindi sila nag-o-open kapag January 1. Mang Inasal. Salapit ang Mang Inasal. Mang Inasal. Ano daw? Mga tanong na yung mga kauban. Sige pala. Bos, asa ang kuhan gani bos? Mang Inasal bos. Mang Inasal asa dapit. Diyon sa tumoy no. Sa kanto. Sige. Sige. Wala lang, mahagala no, pinasyal ko na lang kayo dito no. Sabay na kayo sa akin mamasyal dito sa Yangorin linggo. Maraming tao dito na area pala. NCCC. Pero doon sa likod, mga Monteverde, mga Lisada, yung mga natitinda ng mga bawang sibuyas ng mga Chinese na mga tindahan, sarado. So dito yung medyo ano, crowded na lugar. Nice. Time check pala tayo pag alas 4. Ay, alas 4 pala. Alas 4:09. Kakatwa dito na lugar oh. Kala mo walang tao no, doon sa kabilang mga kali dito para sa Yangorin, madami. Pero partida ha. Ito ang dami na to na nakikita ko ninyo. Ano lang to, linggo pa to no. So what if kung ano with this, syempre bukas yung mga ibang mga establishment, mga marketing, trading.
sa may kapal. Mang Inasal. Asa naman ka? Ayun. Kita ko na. Bro. Ayan, so tatlo pala to dito na napapasiklaban sa mga murang bilihin grocery. Great Tool Trading, NCCC, tsaka ito, Philcris. Ayan, mura din yan eh. Ano yan, notorious yan, no? Ang Great Tool, Philcris sa pamurahan ng mga paninda. Dire lang, wait, taon mo. Para. So ito yung ganap, no? Itsura ng Oyanggoren, Chinatown sa Davao City kapag kalinggo. So tanging matao lang ay ang Oyanggoren Street or Ramon Magsaysay Avenue. Salamat. Diba? Ito, mga tao. Waiting yata sila. Ano to? Grab. Mga riders. Save-On Drugstore. Philcris. Lakad tayo dito mga gala. Napasyal ko na lang kayo. Anong tsura ng talaga Oyanggoren. Diba ka marami dyan sa inyo na wala ng idea. Wala nang hindi nyo na makita yung picture ng Oyanggoren or ng Chinatown kapag ka Sunday. So, madami talaga, no? Parang siguro masasabi ko, estimated ko lang sa aking na-observe, siguro na sa mga 90% establishment dito sarado pag Sunday. So, tanging bukas lang ay ang yan, NCCC Mall, ay NCCC pala, NCCC Trade, Philcris, Mang Inasal. Yung mga natitinda sa bagay bangkita, no? Gilid-gilid. So ongoing natin dito, construction ng ating underground cabling system. Pangatlong no? Magandang lugar to talaga kapag magiging underground cabling system. Wireless na siya. Head wires no more. So malapit na din. Nung huli nating vlog dito like mga 1 month ago or 2 months ago na yata lakad. So mga 1 month ago. Sa mga 67% na yun eh. 57% complete. So 43% na lang yung i-complete nun. Siyempre, as the time runs or goes by, siyempre, tumataas yung yung level of completion dito sa lugar, sa underground cabling system. So malamang nasa mga na siguro. Sa mga 60 plus, mga 60% complete. Mahigit. Picture ng Davao. Oyanggoren, Chinatown sa Davao. 95% or 90% to 95% na establishment kapag ka Sunday ay sarado. Pansin nyo naman kanina sa first intro natin, di ba? Walang tao dun sa Monteverde Street, Lisada, Bangoy. So, tanging ito lang yung may mga maraming tao, mga sasakyan. Ang area na to. Oyanggoren Street. Yan sila sir. Roronda Patrol. Taxi, jeep, mga padjak, mga tao naglalakad, tricycle, motor. Ito yung senaryo natin dito. May mga natitinda siyempre sa gilid-gilid. Ang iba ay medyo nakaka-occupied ng medyo malalaking space gaya nito. Pero panigurado ito si Kuya ay nagtitinda to dito kapag ka Sunday lang or Sunday Saturday, no? Kasi wala silang mahaharangang mga customer ng Mindanao La Suerte Marketing Corp and CKT Bicycle Trading. So, ginawa niya okay. Okay lang yan. Consider natin. Kapag Sunday naman talaga, di naman talaga mahigpit. No? Walang city team o walang masyadong ng hauling mga traffic enforcer. Pero siyempre, hindi naman natin pwedeng abusuhin yung pagkakataon na walang nanguhuli. Basta na tayo mag-obstruct na. Pero okay lang yun. Example, itong mga to, hindi naman natin ito makikita kapag weekdays. Itong mga tricycle, mga padjak dito sa Oyanggoren. Kasi nga, mga nakaparada dito, mga nakapila during Monday to Friday ay mga sasakyan, no, ng mga may-ari, ng mga establishments, and mga sasakyan ng mga customer.
ngayon dahil walang open ng mga establishments. So, walang customers, walang mga sasakyan ng mga may-ari, kaya libre silang makapag tambay dito. Mag-aabang ng mga pasahero. Tsaka yun, maging yun, yung mga dumadaan dito sa Uyango rin kapag kalinggo, so hindi na pala din stricto. Kasi kapag Lunes hanggang Biyernes, wala kang makikita ang mga ganun, na dumadaan dito, ng mga pachak driver, mga tricycle. So, ang CTTMO tsaka Davao Light, in collaboration sa pagpaplano nitong ating underground cabling system. Napapansin nyo dito na kapag kaaraw kayo dumadaan dito, wala kayong makikita ng mga working means, di ba? Na inaayos yung ating pagbabaon ng mga kuryente, yung ating underground cabling system. So, wala tayong nakikita kapag kaaraw. Pansin nyo, di ba? Pero gulat na lang kayo na, tapos na pala. Di ba? Ganun dito sa Davao. So, hindi nagtatrabaho dito yung natin, mga taga DPWH, taga Davao Light, taga CTTMO, anumang na departamento yan sila yung responsible sa pagpapaganda, beautification ng ating syudad, urban planning, development. So, hindi sila natatrabaho ng araw, yung business hours. Talagang nasisimula sila magtrabaho alas 5 ng hapon hanggang sa madaling araw, magdamagan. Kasi siyempre wala naman masyadong tao kapag madaling araw, kaya binabuti nila na magtrabaho na lang sila kapag this oras or hindi na siya business hours para hindi siya makakaabala sa mga negosyo, sa mga tao, motorista, commuters, lahat. Ang galing. So, yun lang siguro. Maraming salamat sa mga nanonood dyan at papasok pa tayo. Talagang gutom na,